Nasa linya na po natin si Chief Relly Bernardo ng Antipolo CDRRMO. Magandang hapon, Chief Relly. Hey. Hello, Sir Bong. Magandang hapon po sa inyo. Chief, kasama ka ba namin kanina na nag-inspection sa Marcos Highway? Hindi na po ako nakasama, sir. Kahapon po tayo nagkita, sir. Tama. Okay, kasama kasi namin si City Admin ng Antipolo kanina, si Ma'am Rowena. Yes, Kasama sir. namin. Tsaka yung head po ng traffic namin. Yes, nag-inspection kami dyan sa sa Marcos Highway. Anyway, napagkwentuhan namin Chief, yung tungkol sa proposed modified track ban na ipinanukala nyo para isa sa mga policy intervention natin to mitigate the effect in traffic dito sa Antipolo for one, and also na makatulong sa kahabaan ng Marcos Highway. Can you brief us on how this will work? Opo. Bali, sir, actually since August pa lang po ito, nag-uusapan na po namin, pinaghahandaan. Hanggang sa approve po ito, siyempre dumaan po sa amendment po ng aming existing track ban ordinance, and finally na-publish po siya. So, ngayon pong December po yung pinakang effectivity niya. So, bali, ang coverage po nito, sir, meron po tayong total and regulated track ban. So, dun sa covered po, sir, meron tayong dalawang actually, parang secondary road po ito, sir. Pero medyo critical po siya. Yung isa po kasi, isang kasada po na to, yung Olalia Road. Tatlo po yung big schools po nito, sir. Pag pinagsama-sama natin, sir, yung total po ng mga estudyante dyan, around 12,000 po. Oh, ang dami rin. Opo. Kaya ano po talaga namin, nagkaroon po kasi din po ng incident before na talagang hindi po natin gusto. So, talagang pinano po namin yung total track ban yan, sir. Yung isa naman, sir, sa may daang pari po kung tawagin, ito po yung nagdurugtong naman po doon sa Circumferential Road, doon sa Sitio Tagbak, sa may Buhanginan. Sa bahagi po ito ng San Jose. Ito naman po, dahil napakatarik po nung lugar na to, so kung truck po ang dadaan, medyo delikado po talaga. Then, yun naman pong mga regulated track ban po natin, sir. Ito po yung may po tayo sa morning, 5 a.m. to 8 a.m. At saka 5 p.m. to 8 p.m. Yung pong mga trucks po, sir, light and heavy trucks. Opo, hindi po muna natin pinapadaan. Dahil ito po, sir, yung mga nakita po natin, sir, na rush hour po sa city. So, yun po. So, hindi po muna sila makakadaan Monday to Saturday. Pero pag holidays naman, sir, tsaka Sunday, pwede naman po sila. Opo, sir. Chief, matanong ko lang, saan ba nanggagaling? Are these trucks just passing through Antipolo or meron po talaga dyan mga point of, mga warehouses na pinanggagalingan nito then going outside of Antipolo, or basically the trucks yung mga dumadaan dyan sa Antipolo are basically just passing through? Both, sir. Opo. Meron both. tayong mga, opo, sir, kasi marami din po actually nakita namin to ng public hearing. So marami din po yung mga nagagarahe po dito. Meron po mga industries din po dito, like meron pong dalawang pharmaceutical companies po dito, sir. Yes. Sila po yung nag-manufacture. So sila po actually yung mga initial na nag-reach out, sir, sa atin dahil ang concern po nila, kung sila lang, wala silang problema. Yes. They can control. Pero may mga third party po sila na mga clients at saka po yung logistics din po. Tama. So sila po yung would be affected if ever. Pero, apo. pasensya lang, Chief Raili. Ang tanong ko, do you have the numbers na pala yung nag-volume count ba kayo ng mga trucks na dumadaan dyan to come up with this decision na magkaroon kayo ng truck ban? Dati ba meron or did you modify it? Binago nyo lang? Yung meron pong dati, sir, pero kasi parang certain tawag dito, yung pong roads lang po. Like yung yung binanggit natin, sir, yung sa Olalia, no? Pero ito po, sir, yung sa bago, since isa po nakikita talaga natin, sir, yung bilang plus, sir, yung
public safety concern po na may mga na-involve sir na mga stalled vehicle. Talaga kasi medyo matindi po yung na epekto nila sir. Like, halimbawa, pag nabara siya doon sa isang major Correct. thoroughfare sir namin, naabala ang eskwela, naabala po ang trabaho. So, yun po sir. At saka kadalasan, Chief Relly, ang problema natin pag nagkaroon tayo, tumirik tayo, nasiraan, natanggalan ng axle, na nawalan ng preno, yung mga trucks na to, kadalasan talagang ang hirap i-rescue o ang Tama, hirap tanggalin sa kalsada. Tama yung yung sinabi mo kanina na kadalasan ito nagkokos ng gridlock at yung mga papasok yung ng trabaho, ng eskwela ay naaapektuhan. May kaakibat ba nakaparusahan niya pag tumirik o nakaharang sa kalsada o na-involve sa aksidente itong mga trucks na to? Do they get tickets also? Ticket? Yes, opo sir, tinitikitan po natin sila sir. Although siyempre pag LGU sir, medyo parang limited lang ho yung mga parang maximum penalty natin. Pero we make sure sir na talagang tinitikitan po natin sila sir. Para hopefully makasakit ng konti sa kanila. Oho. At least magtanda naman kasi alam mo yun nga yung pinapaalala namin, I think kasi just like EDSA, ang EDSA kasi is total track ban ng MMDA. So that's from North Avenue up to Magallanes. Bawal ang truck dyan. One of the reasons why na pinaplement natin yan is una, yung condition ng roads ng EDSA. Hindi na siya yung kailangan na natin siya i-reblock, i-rehabilitate. So the more trucks na papadaan natin dyan, lalong masisira. And of course, yung traffic. Kasi alam naman natin yung space na ino-occupy ng isang truck, lalo na kung marami yan, limited po yung espasyo ng EDSA, dumadagdag sila, kaya tinotal truck ban namin sila. Ito bang yung modified truck ban nyo? Is it also just like EDSA na, itong kalye na to, total truck ban tayo, walang dadaan dyan? Or meron din lang oras? May oras sir. May oras lang. Opo sir, like yun nga, sa Marcos Highway, kasama po yan dun sa po namin, sa covered po ng regulated truck ban. Dahil po, isa po yan sa mga medyo mabigat po talaga ang trapiko, lalo na kapag rush hour po. Pinag-uusapan Chief Relly, yung parang magsasagawa ng memorandum of agreement. Isa sa mga papagtuunan ng pansin doon is to unify yung mga truck ban policies natin. Kasi nung nagkaroon ng usapin, nung pag-uusap sa MMDA together with the different LGUs along Marcos Highway, kasama yung Cainta, Pasig, Marikina, and Antipolo, napansin natin na magkakaiba pala yung oras ng mga truck ban. Maliban pa sa pagkakaroon ng truck weighing facility dyan sa bandang Marcos Highway din na nakakaharang sa kalsada. So, what do you think of this proposed unified truck ban hours para sa different municipalities? Well, basically, region, kasi Cainta at saka Antipolo is already Rizal, hindi na Metro Manila yan. Well, of course, ang Marikina and Pasig, Metro Manila pa rin. What do you think of this proposal, Chief Relly? Siguro sir, ang isang titingnan po namin dito sir, kung titingnan po kasi natin sir yung pong oras namin, maiksi lang po siya. Oo nga, 5 to 8, di ba? 5 to 8. Opo, kasi hanggat maaari po, while we give consideration po dun sa public safety, we want to balance din po yung effect niya possible effect niya sa economics. Yeah, that's right. So, opo. So, siyempre, mga business po natin, kailangan din po nating ibigyan ng konsiderasyon. So, kumbaga, hindi po namin masabi kung dito po sa unified or uniform na truck ban ay ano po yung kakalabasan niya. Yes. Pero, siyempre, of course, as team players, sir, we need to siyempre, submit ourselves doon sa ano magiging consensus po. Yeah, of course. I guess na one of the driving factors na itong policy na to is that hindi naman basta-basta natin ipapa-implement to ng basta-basta. We will need to study this, and I think volume count ng mga trucks na dumadaan sa Antipolo, Cainta, Pasig and Marikina, this will be considered
before coming up with the policy. And of course, titingnan din kung ano yung oras na lumalabas ng mga to. And then, of course, magkakaroon tayo ng public consultations dyan. We will be talking also sa mga Truckers Association na dumadaan dyan, because we need to come up with the whole society or whole nation approach dito na mapag-usapan nating mabuti. Kasi tama ka, hindi lang to usapin ng traffic but also usapin ng ekonomiya, because these are the prime movers of our economy, yung logistics, ano. Well, I agree with you na kailangan natin talagang upuan yan, pag-usapan before we come up with a solid policy on truck ban. Chief Relly, alam naman natin, pinag-uusapan ito for almost the whole week this week. Itong naging traffic nung Sabado sa Marcos Highway. How did it affect Antipolo? Yun sir. Bali, tulad nung nabanggit sir namin kahapon, no? Around between 4 to 5 p.m. sir, magkausap na kami ng traffic head sir namin, si Engineer Villegas. So, sabi niya, sir, meron kaming nade-detect na unusual na heavy traffic along Marcos Highway. Yes. Tapos nung sinecheck nga namin, sir, kung may incident, usually kasi yan lang naman po yung mga nagiging dahilan, wala eh. Wala. Nag-check kami, sir, sa mga nearby LGUs, Cainta, Pasig, Marikina, and even MMDA po. Wala naman po mga reported. So, kumbaga, usually kasi yung pag ganyan, sir, may nagpo-post kami pag heavy traffic. So, wala kami may anong dahilan, sir, kumbaga sa post. Pero, sa effect, sir, umabot po yan hanggang Subulong Highway, sa may bandang Lamontana na ho, kung sila. Opo. Mahalos malapit na ho yun, sir, sa may, sa may overlooking. Yes. Oo. So, kung mga ganun na ho yung naging epekto niya, and other major roads po ng city. So, yung unang, at binabanggit ko po, sir, ang unang part lang ho niya talaga na naapektuhan, yung po mga paluwas. Oo. Pero dahil nag-abot-abot na po siya, hindi po na-manage agad ng MMDA, Yes. ng maaga-aga, nag-abot-abot na po. Tapos yan din ho yung mga behavior din po ng ating mga motorista na kanya-kanyang diskarte na ho. Kanya-kanyang singitan. Yan. Oo. Kaya lalo kung naging problematic yung natin, lumala ang traffic po talaga ng Sabado. Pero hindi naman umabot sa sentro nyo. Hindi naman po. Hindi naman umabot. So basically, yung packet lang talaga ng mga paluwas. Yung mga paluwas po. Yes, paluwas. yes. Tama. Opo. So the opposite traffic was okay? Yung yes, inbound ng Antipolo, okay naman? Inbound, sir. After nung Santa Lucia, sir, kung saan nandun yung grid lag. Yes. Maluwag po siya, sir, eh. Oo. Nung maaga-aga. Pero nung nag-abot-abot na po, medyo damay-damay na ho hanggang masinag na po yung inabot niya. Actually, yung nakita namin kanina, talagang traffic generator yung kanto na yun eh. Kasi babaan ng mga jeepney, then may U-turn na barricaded, and then yung lumalabas dun sa Felix Avenue. So, pag papunta tapos hinahagip yung U-turn, talagang bumara na. Nagkasingitan. Ang term namin doon is nagbuntis yung sa U-turn, no? Inokupan niya na yung third and fourth lane, and that really caused the traffic. Ang ano lang namin din doon is marami talaga na apektuhan ng mga kababayan natin. Kaya kanina, sayang you were not there, but if you were there, you could have seen really the cause, ano? Kaya kami kanina napapakamunti kami ng ulo na. Sir, familiar ako dyan. Kasi yan yung ruta ko rin po yan nung nag-aaral po ako. Sa kapagano po. So, it was, it's an eye-opener for all of us. I mean, all the traffic heads ng ng Marikina, ng Pasig, of course, ng Antipolo at saka ng Cainta. It was really an eye-opener. And it's a good thing because that brought us all together to come up with a solution to address this problem. Because I believe, I hope you will also agree with me that this will not be the last time if we will if we will not give intervention, the right intervention to address this problem. And like what you've said, Chief, ekonomiya ang nakasalalay dito. At saka siyempre yung
kapakanan ng ating mga biyahero. No, biruin mo Tama, yung mga sir. naperwisyo na 5 oras, 7 oras. Uh, we will not promise to give a magic pill on this problem, pero pagsama-sama tayo, Chief, palagay ko we will come up with a solution that will be for the best of every municipality and city in that area. Salamat po, sir, sa inyo pong pagtulong at paggabay po. Hindi, maraming salamat din sa inyo sa kooperasyon. Alam naman natin ang Antipolo is not part of Metro Manila, but we really appreciate the cooperation, especially from the end of Mayor Jun Inares. Pakibigay na lang po ang aming lubos na pasasalamat at sa pakikipagtulungan na rin para maayos itong problema natin sa Marcos Highway. Anyway, Chief Relly, before we leave, do you have any message to our citizens of Antipolo to assure them na we're working together to resolve the problem, hindi na mangyari itong nangyari nung Sabado? Oo, sa ating po mga kababayan, at siguro sa lahat na lang po, no, na Pilipino na dumadaan po sa Marcos Highway, makakasa po sila na pagtutulong-tulungan po. Yan din po yung mga iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno, sa national government at kami po sa local governments ay magtutulong-tulong. No? Ang request lang siguro po natin ay yung pong kanilang pagsunod. Isa po yun sa mga importante pong kailangan po natin dahil kahit na kung ano man pong ilagay po natin na measures dito sa pag-aayos po nating gagawin, kung hindi po sila makikiisa susunod, ay baliwala po ito. At saka po yung pagpapasensya, no? Lalo na pag nasa kalsada ho, ano na tayo, minsan mainit lang ang mga ulo natin pag nandiyan na ho yung mga sitwasyon, magbaan po talaga ng pagtitimpi at pagdasal sa mga gatong pagkakataon. Anyway, maraming salamat, Chief Relly, sa pagpapaunlak ng aming panayam. Maraming salamat sa oras. Hope to see you in the future meetings that we will be having together to address Yes, this sir. problem. Regards kay Mayor Jun, maraming salamat. Makakarating po. Maraming salamat sa iyo, Chief Relly.